Hair na pang commercial ba ang hinahanap mo? Nangarap na buhok ng karamihan, ngunit ilan lang ang nabibiyayaan? Yung super soft, shiny, silky, bouncy, and straight? Kaya kung napapanood mo to, just keep on watching. Dahil may tuturo ako sa inyong tips and technique kung paano yan ma-achieve. Ito nga ang current status ng hair ni client. Kung mapapansin nyo, ang hair ni client is medyo wavy siya na medyo buhaghag. 2 to 3 years na nga din po pala siyang hindi nakakapagpariban. Dahil nga daw napapanood niya nga din yung mga sample video tutorial namin or hair creation namin. Kaya naman napagplanuhan or pag-isipan niya na sa amin na lang din siya magpagawa. Sa pagre-reband nga po pala, mas mauuna po tayo mag-a-apply ng rebanding cream number 1. Mag-a-apply nga po pala ng rebanding cream number 1, kailangan half inch away from the scalp or wag po natin kagad isasagad sa anit. Make sure lang din na maganda ang sectioning natin to make it sure na lahat ng hair strand is ma-applyan evenly. Nagbababad nga po pala kami ng rebanding cream number 1 usually 2 to 3 hours. Sa pagbababad nga po pala ng gamot, nakadepende po ito palagi sa hair strand ng mga client. Pag manipis ang hair strand ni client ay hindi naman namin masyado binababad ng gamot. Pagbababad nga din po pala ng rebanding cream number 1 ay wag nyo din pong mababayaang matuyutan sa hair ng mga client nyo. Nga po pala, every 30 to 45 minutes nga po pala nagre-reapplication po kami ng gamot or ng ating rebanding cream number 1. Para makasiguro po tayo na lahat ng hair strand talaga is na-applyan evenly. Isa sa mga dahilan kung bakit po tayo nagkakaroon ng back job dahil may mga areas or mga hair strand na hindi na-applyan ng gamot. Kaya mas maganda kung magre-reapplication tayo 2 to 3 times. At kung isasagad naman po natin yung gamot sa anit ng mga client natin, make it sure na mag-spray water tayo sa anit. Especially kung magbababa tayo ng gamot sa lower part or sa mga maninipis na hair strand, mas maganda kung mag-spray din tayo ng water. Puntong ito, nasagad ko na nga yung rebanding cream sa anit ni client at naibaba ko na rin. Binabad ko nga pala yung hair ni client dyan ng 3 hours. Na may nakita ko nag-straighten or flatten na yung hair ni client, nag-desisyon na din ako na banlawan siya at i-blow dry. Sa pag-blow dry naman po ng hair, wala naman pong required heat. Mas mainit po, mas mabilis pong matuyo. Mas maganda din kung gagamit tayo ng suklay or gagamitan natin ng kamay para mabilis matuyo yung buhok. Wag din natin itututok yung hair dryer sa anit ng mga client natin para hindi din po sila mapaso. Mas maganda kung hahawiin natin ng kamay or gagamitan natin ng suklay habang sinishake-shake natin yung hair dryer. Kapag blow dry nga po pala, mas maganda po kung 100% mag-dry po natin yung hair ng client natin. Kaya naman kung napapansin nyo, malaki na din talaga ang pagkakaiba ng hair ni client compare sa kanina. Yung buhaghag na wavy kanina ay naging flatten or straighten na kagad. Again, hindi pa po namin pinaplansya yung hair ni client pero nag-straighten or nag-flatten na siya. Isa to sa mga basehan namin para mag-skip na kami sa pag-apply ng rebanding cream number 2. Kaya naman nag-proceed na ako sa pag-hair iron or sa pagpaplansya. Magamit nga po pala ako ng MAC hair iron na kulay pink. Tamang paggamit naman po ng hair iron or ng heat temperature, lagi po ito nakadepende sa hair strand or hair status ng mga client natin. Binaplansya po natin ang hair at nakikita natin na kumikinang or kumikintab, ibig sabihin po kaya ng hair ang heat temperature. Nababansin po natin na tutusta or natutuyot ang buhok, ibig sabihin po noon overheat po ang gamit natin temperature. Kailangan po natin babaan ang heat temperature na ginagamit po natin. Mas maganda din kung section by section or layer by layer ang pagpaplansya natin. Kaya naman after kong gamitan ng hair iron ng hair ni client, ito na po ang naging resulta. Dahil baga maganda ang pagkakaluto nyo ng rebanding cream number 1, mas mabilis nyo po mapaplansya ang hair ng mga client nyo. Or mas mabilis po mapapasunod yung hair nila para ma-straighten or ma-flatten agad. Since madaming ang white hair si client, kaya gusto niya daw matakpan ito. Kaya naman gumamit na ako dito ng grape purple na hair colorant para matakpan ang kanyang white hair. Bukod nga po pala sa light brown, medium brown, or black na pangtakip ng mga white hair, ay isa din ang grape purple na magandang pantakip ng mga uban. Isa pa sa nagustuhan ko sa hair colorant na ito is very natural ang kanyang hair color. Kumbaga, pag tumapat lang siya sa araw or nasinagal lang siya ng araw, dun lang magiging visible yung kanyang hair colorant. Syempre, sa pag-a-apply nito, mas maganda kung section by section din at magre-reapplication din tayo. Sa pagbababad nga po pala ng hair colorant, usually tumatagal po kami ng 45 minutes up to 1 hour. Puntong ito, napansin ko na nga natabunan na talaga ang mga white hair ni Mami. Yan naman, binanlawan ko na din yung kanyang hair at binlow dry. Sa pag-a-apply nga po pala ng hair colorant, pwede nga din po pala kayo maghalo ng rebanding cream number 2. Again, optional lang naman po yun kung gusto nyo lang din po. Pero sa hair status ni client, hindi na din ako naghalo ng rebanding cream number 2. After ko ng R1, nagdiretso na ako sa pag-hair colorant niya. Kaya dito makikita nyo din yung possible result ng hair ng client nyo the moment na mabanlawan nyo na yung hair colorant. Ito din yung magsisilbing basihan ng after wash nyo after maliguan ito ni client. Kaya naman during after wash pala ng hair colorant or rebanding cream number 2, if ever na nag-apply kayo, ay makikita nyo na kung magkakaroon kayo ng back job or kung good job. Kaya naman after ko 100% blow dry ang hair ni client, ito na ang naging resulta. Again, blow dry pa lang yan after ng hair colorant, wala pa po yung plancha. Kaya naman dito pa lang talaga happy na si client
at akala niya na uuwi na talaga siya at akala niya na tapos na. Pero sabi ko naman sa kanya, hindi pa kako tapos ang laban dahil makapaganda at makapalambot at makapakintab pa natin to. Kaya naman nag-proceed naman na kami sa pag-a-apply ng miracle treatment. Sa ito sa napaka-powerful na hair treatment or Brazilian treatment na ginagamit po namin. Which is kahit super dry, super sunog or super bleach ang hair nyo ay kayang-kayang ma-recover nito. Again, sa tamang paggamit nga po pala ng miracle treatment, mas maganda po kung sa open space or open area po tayo mag-a-apply. Bawal na bawal nga po pala siya gamitin sa closed door or sa indoor or sa mismong loob po ng salon. Kaya kami mismo naghahanap muna kami ng open space or sa harap ng salon, doon po kami nag-a-apply. Ka-apply nga po pala ng miracle treatment, mas maganda din kung section by section or layer by layer. Nababad nga po pala ang miracle treatment usually 30 minutes up to 1 hour. Kung mag-a-apply nga po pala kayo ng miracle treatment, mas maganda kung bibigyan din natin ng tissue si client at pangtakip nila sa ilong. At mas maganda din papikitin na lang natin yung kanyang mata at itapat po sa electric fan. Isa po yun sa mga alternative ways para maiwasan po natin yung tapang ng gamot. Medyo may katapangan po ang gamot kaya be guided po sa tamang paggamit or sa tamang proseso. Kaya naman right after ko mababad ang hair ni client, nag-proceed naman ako sa pagbo-blow dry. Ang miracle treatment nga po pala is isang treatment na hindi po binabanlawan kundi diretso blow dry po tayo. Isa sa mga nagustuhan ko kay miracle treatment, isa siyang treatment na hindi malagkit sa buhok. At higit sa lahat, mabilis lang din po siyang patuyuin. Pag blow dry nga po pala, mas maganda kung sa open space or open area pa rin po tayo. Sunog o tostado po ang hair ng mga client nyo, after blow dry pa lang po ng miracle treatment ay hindi naman din pong required na planchahin pa. Pero pagka healthy at makapal pa po ang hair strand ng mga client nyo, ay mas okay po kung paplansyahin po natin ang hair ng client natin. Mapapansin nyo sa hair status ni client ay pwede na din talaga natin silang pauwiin. Pero mas maganda kung paplansyahin pa po natin to kasi medyo matibay naman po ang kanyang hair strand. Sa pagpaplansya nga po pala, mas maganda kung layer by layer or section by section pa rin po tayo. Sa final touch nga po pala ng miracle treatment ay mas lalong kikintab or mas lalong kikinang po ang buhok ng mga client nyo. Kung may sunog or dry ang hair nila ay mawawala po or marirecover. Kaya naman ganun na lang din talaga kami magtiwala kay miracle treatment. Dahil kakaiba talaga siya mag-recover. Isa ito sa malaking dahilan kung bakit kami nakakagawa ng bonggang hair creation. Kaya naman right after ko maplansya ang hair ni client, ito na po ang naging resulta. Naging soft, shiny, silky, bouncy, and straight. Kaya naman kung interesado kayo magpagawa sa aming salon, pwede po kayo mag-PM sa aming mismong page. Clinic Happy Salon, Mariveles, Bataan. Pwede din po kayo mag-chat sa aming page para makita nyo po yung prices ng services namin at yung exact location po namin. At kung interesado naman po kayo regarding sa products na ginamit ko kay client, don't worry, ma-avail nyo po siya through TikTok at Shopee at ilalagay ko po dito ang link. Pwede nyo rin po ako i-PM sa aking account. Make sure lang din po if ever na mag-avail po kayo ng product ay manood kayo ng mga tutorial videos on how to use the product. Kaya naman hindi na din ako magtataka kung bakit sobrang dami nag-a-avail ng product na to. Ito pong araw-araw may pick up and deliveries kami at bukod pa ang LBC. Kaya naman kung may natutunan ka or na-inspired ka sa videong to, huwag mo naman kalimutan i-heart or i-like or maglagay ng suggestion sa comment section na nais nyo matutunan or mapag-aralan. At syempre, share mo na din yung video na to at huwag mo akong kalimutan na i-follow. Thank you so much!